Lahat po kayo nanonood, pakinggan nyo na maigi para makita ninyo kung paano yung sistema ng mga sindikato, kung paano nanloloko itong mga sindikato ng rent tangay. Pag ang isang tao salat sa kaalaman, salat sa pangangailangan, pag alam ng sindikato ganyan ang kalagayan mo, pagsasamantalahan ka talaga. So, saan nila nakukuha itong mga nirerenta na sasakyan? Nag-advertise? Sa Facebook din Sa Facebook. po. Postan sila kung ano. Post na sila, tapos pag may nakuha na, ibig sabihin, ikaw yung magrerenta kunyari, ikaw magpapakita ng Opo, bali sila lang po nag-usap. transaction. Opo. Pero ikaw magmamaneho. Opo. Parang ikaw ngayon ang gagamit. Opo. Magkanong rentahan? Bali, binayaran ko po ng 7.9 lahat for 3 days. So nakuha ninyo susunod yung kotse. Opo. Una expander, ito pangalawa kotse na. Tutulong po kami sa mga biktima katulad niyan, sir. Para silang pumunta anytime dito sa office namin para ma-assist namin sila, sir, para ma-identify yung suspect and para mapailan natin ng kaso, sir. Ako po isang massage therapist. Nakilala ko po ang client ko sa chat po. Sabi niya po, available ka? Sabi ko, opo. Naka-isang avail na po siya. Tapos hanggang sa February 21, ng madaling araw, nag-avail din po siya. Tapos sabi niya sa akin, kung gusto ko daw ng extra income, yun nga po, ipag-drive daw yung tropa niyang Chinese, 30K per drive daw po, sabi. Kinahapunan, meet up daw ng tropa niya sa Alabang daw po. Pero maya-maya nagbago, sa South Mall na lang daw po. Nag-briefing ko siya about sa kotse na 3 days nga irerentahan. Ang location, Las Piñas to Alfonso daw po dadalhin. Sabi niya, ang sabihin mo, may pupuntahan kang kamag-anak sa Alfonso. Nung dumating na po yung may-ari ng kotse, doon na lang papuntahin sa parking, doon mo na papark para di ka na mag-parking. Binigay na sa akin yung pera, bali 8K po yun for 3 days. Tapos maya inabot po sa akin yung ID. Nagulat nga ako kasi nga iba yung pangalan, address, pero yung mukha ako. Pero hindi na ako nagtanong kasi nga pera po eh. Wala naman ko alam sa ganyan. Tapos yun, minute up ko na po yung may-ari ng kotse ng expander. Yun na po, binigay na sa akin yung susi. Nagpermahan po kami agreement. Pero fake lang po yung ginawa kong perma doon nga sa ID. Kasi binigyan ko sa kanya yung susi. Tapos pinag-drive niya muna ako palabas ng parking kasi nga ako daw po yung nakaano doon sa transaction. Baka daw kasi makita siya, baka mag-drive. Hanggang sa paglabas ng parking, siya na po nag-drive. Agad sa akin nabukasan, sabi niya, meron tayo uli racket. Ganon daw po uli, sedan naman daw. Kinagabihan, meron pa dapat sa may South Mall. May kukunin pa sana, kaso wala na pong ID, kulang na. Kaya di na kami tumuloy. Naisipan mo pumunta sa amin? Wala, matulungan niyo po ako. May anak po kasi ako, kaya po malpis anak ko. Hindi ko na po alam ang gagawin niya. Pati kahit tutong, nahihirapan na ako. So, pinagsamantalahan ng kamangmangan mo? Wala pa akong alam eh. So, sino nagbabanta sa'yo? Yung po, yung kasama nga po ng may-ari ng mga kotse. The thing that we're trying to uncover is a different style where the syndicate for doon sa mga rent-tangay. Rerentahan, tatangayin. May mga layers, sila yung pinapalapa, sila yung pinapapain. Go ahead, take this. Di lang po sumbungan at aksyon ang bitag imbestigahan para masolusyonan. Again, inuulit po natin. Panoorin na maigi, sundan po kami. Ito po yung sinasabi natin, panlilin lang at panamantala sa katauhan ng isang taong salat sa kaalaman, salat sa pangangailangan, kaya nga pumunta ng Maynila. Kaya lang, itong mga sindikato, alam nila kung sino ka lang gagamitin na hindi alam nung kanilang nabibiktima kasi napoprofile nila. Naging malikhain na mga sindikato ng mga rentangay. Yung manloloko, rerentahan, tapos tatangayin, tapos ipapasa sa iba. Yun ang ibig sabihin. Ngayon, kasama natin, tatago natin ang pangalan ni Angel. Si Angel nga pala, na-expose yung kanyang mukha dahil sa fake driver license, so kilala siya. Kaya pumunta po sa atin dahil wala siyang matakbuhan. Dahil sabi nga natin, pag ang isang tao salat sa kaalaman, salat sa pangangailangan, pag alam ng sindikato ganyan ang kalagayan mo, pagsasamantalahan ka talaga. Ang complainant natin sa sumbong ito, magandang umaga sa Angel. Magandang umaga din po, sir. Angel,
Anong tinapos mo? High school, elementary, o nag-college ka ba? K-12 po. Grade 12? Opo. Well, saan ka nang galing? Anong probinsya? Sa Leyte po. Sa Leyte. Kailan ka lumuwas ng Maynila at bakit naisipan mo pumunta ka ng Maynila? Nung ano po, kakagraduate ko lang po ng grade 6 noon. Kasi dito na po ako nag-aral sa Bulacan, ng high school. Nag-high school? Opo. Kwento mo sa akin, may magulang ka pa ba? Meron po, nandun po sa Mindanao. Yung mama lang po. Na kilala mo tatay mo? Hindi po. Ang mama mo sa Mindanao? Opo. Nung pumunta ka rito, saan ka tumira? Sa tita ko po. Nung nag-graduate ka na dito lang sa Bulacan, dito ka na nag-graduate? Opo, sa Bulacan. Grade 12 ka na? Opo. So, naisipan mo magtrabaho na lang? Opo. Anong unang trabahong pinasukan mo? Katulong po. Naging kasambahay ka? Opo. Anong sumunod na trabahong ginawa mo? Sales lady naman Sales po. lady ka, okay. And then pangatlo, Ano po, ito na po. okay, naging hindi ka licensed Hindi physical therapy. Sino nag-train sa'yo magmasahe? Sa spa po. Sa spa? Kumusta naman ang kita mo sa spa? Matumal po. Hindi masyado maganda ang kita. So, paano ka nalagay sa ganitong klaseng sitwasyon? Paano mo nakilala mo ito? Sa FB lang po. Sa FB? Opo. Sa Facebook? Opo. Naging customer ba sila? Opo. Sino dito naging customer mo? Yung si Sir Arvin po. Sir Arvin. Opo. Nung minamasahe mo ba siya, nagkikwentuhan kayo? Opo. Siya ba nagtatanong sa'yo? Opo. Ano mga tinanong niya sa'yo? Kung yun nga po, kung gusto ko daw po ng extra income, gagawin lang daw po magdadrive ng kotse. Ang yan gagawin mo, magdadrive ng kotse? Opo. Marunong ka ba mag-drive? Hindi po. Paano ka magdadrive ka? Tinuruan niya po ako eh. Paano ka magmamaneho na hindi ka naman marunong magmaneho? Bali, 1 kilometer lang po. Tinuruan niya po ako. So tinuruan, nagkaroon muna kayo ng session na Opo. mamaneho ka? Mga ilang linggo ka rin nag-aaral? Isang buwan? Hindi po. Yung gabi lang mismo na nag-avail po siya. Automatic? Opo. Kumusta naman pagmamaneho mo? Dire-diretso? Hindi po, kinakabahan. Kinakabahan ka? Opo. So namaneho mo yung sasakyan, naturuan ka? Opo. So kwento mo sa akin, anong pangako sa'yo? Sige, mamaneho mo yung sasakyan, ilalabas mo rin sa pagkukunan nila. After 1 kilometer, si Arvin ang magmamaneho. Hindi po, yung tropa niya po. Yung tropa niya na magmamaneho. Opo. Basta't ikaw, kunin mo lang. Opo. Ikaw ngayon magpapakita ng ID mo. Opo. Doon sa taong rerentahan mo. Opo. Sino magbabayad ng renta? Sila po, Sila. bali, binigyan lang sa akin yung pera. So, saan nila nakukuha itong mga nirerenta na sasakyan? Nag-advertise? Sa Facebook din Sa po. Facebook. Ano lang po, post lang sila kung ano. Post na sila, tapos pag may nakuha na, ibig sabihin, ikaw yung magrerenta kunyari, ikaw magpapakita ng ano. Opo, bali sila lang po nag-usap. Nakipagtransaksyon. Opo. Pero ikaw magmamaneho. Opo. Parang ikaw ngayon ang gagamit Opo. para sa'yo. Magkanong rentahan? Bali, binayaran ko po ng 7,900 lahat. 7,009? For 3 days. For 3 days. Lahat po kayo nanonood, pakinggan nyo na maigi para makita ninyo kung paano sistema ng mga sindikato, kung paano nanloloko itong mga sindikato ng rent-tangay. Rerentahan, tatangay, hindi na sasauli, pag-resasan na kahit kanino, sa kasino, o di naman kaya dadalhin sa mga probinsya. Ganito po ang estilo ng mga sindikato. Pag-aaralan po natin, hihimayin natin yung modus. Iba ang bitag, iba ang kategory namin. Hindi kami basta sumbungan, investigahan kami. Tsaka hinihimay namin yung modus. So, pag rento sa'yo, bayad kayo ng 7,900, 3 araw lang yun. Opo. Self-drive. Opo. Kukunin ng tropa mo, tapos kunyari ikaw magmamaneho. Opo. Yung ID mo, nandun yung picture mo. Yung isa lang po kinuha, bali, O basta't may picture ka doon sa ID na yun. Opo, meron yung driver license o fake man yun, basta't Opo. may ID kang iniwan. Totoong picture mo. opo. Address mo, totoo. Hindi po. Picture mo lang. Opo. Okay. Nakarenta kayo ng isa nung unang gabi ninyo. Opo. Ano ang unang araw ninyo? Araw nyo kinuha, gabi? Gabi po. Gabi. So, nung gabi, kinuha ninyo, nagbayad ka ng 7,900. Opo. Tapos, minaneho mo palabas. Opo. Buti hindi ka na bangga-bangga. Palabas lang po ng parking. Palabas ka ng parking. Opo. Tapos, bago mag-1 kilometro, kinuha na ni Arvin. Yung tropa po. Andun, Yung po tropa. andun din po sa loob ng kotse yung tropa niya. Oo, nasa loob ng kotse. Opo. Kunyari, ikaw, sasakay. Pagkalabas ninyo, yung tropa na. Opo. Saan ka iniwan? Bali, paikot-ikot po kami. O, paikot-ikot kayo. Tapos, binayaran ka ba? Hindi pa po. Saan ka nila iniwan? Hinatid po ako sa may St. Dome sa Bacoor po. Bacoor. Pag-iwan sa inyo doon, anong nangyari? Yun na po, umuwi na po ako sa bahay. Hindi ka pa nakakuha ng pera, di ba? Opo. Sabi na po, pagkahatid na daw ng kotse, pagkabalik, tsaka na daw yung bayad. Okay. Okay.
30,000 may utang na sila sa iyo. Opo. So nasundan ulit the next day. Opo. Ganon din ang pareho rin. Opo. Gamit mo yung dating lisensya mo na kinuha. Opo. Ganon din ang pangako sa iyo, 30,000 din. Opo. Okay. So nakuha ninyo susunod yung kotse. Opo. Una expander, ito pangalawa kotse na. At pagkatapos, ano nangyari? Tapos in-update po ako, sabi niya, yung sahod, pagkahatid na nga lang din daw po. Handang makipagtulungan si alias Angel sa may-ari ng kotse dahil biktima rin daw siya ng modus na ito. At nagbabanta raw kasi may-ari ng kotse. Nakakasuhan siya kapag hindi binalik ni alias Angel ang sasakyan. Ngayon, galit na galit yung may-ari na nagparenta ng sasakyan kasi nakita yung mukha ni alias Angel at tinawag siya manloloko at magnanakaw ng sasakyan. Kaya naglagay ng mga ganyang post sa Facebook. Kaya natatakot si alias Angel. Sa linya ng telepono, si Police Major Michael Bongtayon. Magandang umaga sa iyo, Police Major Michael Bongtayon. Sir? Sir, magandang umaga din po, sir. Okay. Sir, narinig mo ba yung aking interview rito sa biktima na lumapit sa atin? Yes, sir. Ginamit siya na parang accessory to commit a crime and the crime was consummated. Nangyari, nasa katuparan yung krimen. Siya po ay prospective talagang parang ideal victim na prospect po ng sindikato. Ito po sir ay parang pinagsamantalahan lamang. Kayo po bilang sa Task Force Limbas, ano po magagawa natin dito sa na willing po makipagtulungan yung ito'y victim din? At sa amin, sir, tutulong po kami sa mga biktima katulad niyan, sir. Para silang pumunta anytime dito sa office namin para ma-assist namin sila, sir, para ma-identify yung suspect and para mapailan natin ng kaso, sir. Kilala mo ba kung saan mga suspect na to? Hindi po eh. Pero may mga pictures ka? Wala po. Alright, sa Facebook lang sila. Opo. May cellphone number ka nila? Opo, meron po. Sir, baka po pwedeng sa cellphone number, pwede matry siguro dahil law enforcement naman kayo, sir. Ano palagay nyo, sir? Sir, pwede tayong makipagtulungan sa anti-cybercrime group, sir, dito sa Kamkrami, sir, para ma-identify natin, sir, kung kaninong cellphone number yung ginagamit nila, sir. O sige, sir. Ganito, sir. Unless gusto mo bang magsalita kay Police Major Bongtayon, anong gusto mo sabihin sa kanya para makatulong sa iyo? Ano po, sana po maano po yung mga plate number po ng kotse makita. Ay, okay. Kung identified naman ang plate number ng mga sasakyan, doon na tayo mag-uumpisa para ma-recover po natin sila. Paano po pag napalitan? Pag napalitan din yung plate number, pero sa macro-etching, makikita naman siguro yun, sir. Tsaka sa registration, sir, hindi ba? Yes, sir. At saka malalaman natin, sir, kung nagpalit sila ng plaka. Kasi may ano naman ang mga tropa natin na alam nila, sir, kung nagpalit ng plaka ng isang sasakyan, sir, o hindi. Okay po. Sir, may tiwala po kami pagdating po sa HPG, lalo-lalo na sa Task Force Limbas. We've worked with you before, and I think that you can do it again. Alang-alang sa public service lang po ito, sir, sa inyo. No? Alam ko naman kayo, law enforcers, magagaling po kayo dyan. So, pagkakaubahay po namin sa inyo to. Makikipagtulungan din kami po sa inyo, sir. Ha? Yes, sir. Sir, expect po, sir. Tutulong kami dito, sir, para naman ay makita po natin kung hanggang saan po magagawa ng ating mga law enforcers. Pakipagtulungan din po, siguro sa programa po namin, na mananawagan po tayo lahat, sir, para makita kung saan yung mga sasakyan na yan. Okay, sir? Yes, sir. Okay, thank you so much. Ito, tinawagan ng bitag ang may-ari ng sasakyan nung una, pumayag to, humarap sa programa at pumunta sa tanggapan. Noong March 14, March 15, biglang umatras yung may-ari dahil ayaw niya magkagulong investigasyon ng Las Piñas Police. Tama nga naman, pero wala namang mawawala sa'yo kung kahit pumunta ka mo Las Piñas, kahit pumunta ka ng Parañaque, Makati, lahat kahit saan ka pumunta, ay, mas maganda. Lumapit ka sa amin, makakatulong kami sa iyo. Ngayon, March 18, patuloy nakipag-ugnayan ng bitag sa isa pang may-ari sa sasakyan pero hindi rin sumasagot sa message. Alam niyo bakit kung di nakipagtulong may-ari? Kasi kayo mga may-ari siguro, sasabihin ko sa inyo, alam ko kung bakit, ito yung modus nyo. Bawal iparentang sasakyan kapag may utang pa kayo sa bangko. Hindi nyo pagmamayari mga sasakyan yan. Bawal iparenta ang sasakyan, lalong-lalo na kapag hindi pa bayad. Tingnan nyo ang inyong yung inyong pinirmahan kontrata sa bangko. Ang problema, naisip nila na parang pagkakitaan ng sasakyan para rentahan. O nga naman, mas madali.
may pambayad ka sa monthly mortgage mo sa sasakyan. Yan ang dahilan kung bakit lumalakas ang loob ng mga sindikato, hindi na sila magkangarnap ng mga sasakyan dahil merong iba nagpaparenta. Voluntaryo, binibig, rentahan mo to. Kapag nirentahan mo na yan, alam nila may utang pa sa bangko yan. Patay kang bata ka, hulog ka na sa bitag nila. Hindi mo na makikita yan, dadalhin sa probinsya, sasanla sa kasino, papalitan ng papel, merong ibang ipafinance yan. Tapos ang hirap na hanapin yan. Pero pagpasok ng HPG madali. Kaya yung mga nagmamay-ari, by media shy kayo ha. Tumutulong kami sa inyo, ayaw nyo makipagtulungan. Alam niyo bakit? Kasi malalaman ng bangko yung pinagagawa ninyo, bawal yan. Ngayon, alam niyo na. Nakikipagtulong nga kami sa inyo, okay? Huwag ka matakot yan sa mga may-ari. Niloloko ko lang yan. Gusto mo tawagan namin uli? Okay. Relax ka lang, makipagtulong ka sa HPG. O ngayon, marami na po kayo natutunan. Ngayon, alam niyo na, dito lang yan. Sa nag-iisang pambansang sumbungan. Hindi lang kami sumbungan, imbestigahan, live, diretsahan. Para makita niya step by step, i-walk through po namin kayo. Dahil ang isang pambansang sumbungan, may tatak. Yung aming imbestigahan, yung aming pagtulong, yung estilo ng aming serbisyo. Hindi po public service, serbisyo sa komunidad. Dahil hindi kami mga taong gobyerno, NGO kami. Ako po si Bitag, mas kilalang pangalan si Ben, nakasalamin. Ito po yung programang #Ipabitag Mo.